Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo. Grabe, good morning sa inyo mga lods, no? Grabe yung nangyari sa ating mga coins. Naglaglagan, ano ba ang dahilan mga lods? Bakit tayo bumagsak ngayong araw na to? No, samantalang yung CPI natin noong nakaraan, goods. Pero yung PPI natin ngayon medyo negative kagabi pala, no? Yung PPI natin kagabi medyo negative mga lods. Kaya tingnan niyo ang ating oh my God, no? So, kulay pula tayo ngayon, pero hindi pa to kakamel-kamel, mga idol, ha. Inisip nyo, ilabas ang camel. Wala pa, mga idol, kasi kung isi-zoom out nyo, medyo mataas pa rin tayo, mga lods, eh. Di ba? Check natin Bitcoin. Nasa 118 pa rin tayo, mga lods, eh. Oh, check nyo sa day. Ang daily time frame natin mataas pa rin yun. Di ba? Kita nyo naman mga lodi. Oh. 118 kasi ang pinakamataas natin 124, di ba? Oh. 118. So, kung i-zoom out nyo to mga lodi, maano lang tayo, kumbaga nag-pullback lang tayo ng konti. Check natin kung ano yung reason mga lods, no, kung bakit tayo nag-pullback ng konti. Pero grabe to, ang daming na-liquidate dito. Mga idol, check nga natin XRP kung position sa XRP ngayon. Pero hintayin ko pa, nalate ako kanina kasi madaling araw eh. Madaling araw nag-drop, no? Sayang mga idol, di tayo nakaano. Saan ba tayo? 1 hour. Sayang tong part na to. Dito sa may nag 2.9 tayo. Alam ko ano ba to? Bakit dito sa coin market ka? Punta na nga lang ako dito sa, sa Bitget natin. O ito. Nag-ano tayo eh, ayan oh, 2.9, no? So hintayin natin na mag-under pag nag-under $3 to, halimbawa kahit mga 2.9 something lang. Naka 1 minute time frame tayo. Mag 1 hour tayo. So sa 1 hour natin, ayan oh, kita nyo. Medyo ano tayo, medyo nag-bounce na eh. Hintayin natin wave ulit pababa. Pag nag-wave ulit pababa, doon tayo po position. Oh, ayan. So grabe. So mag-news na tayo mga idol. Grabe to mga lodi. Ano ba ang naging reason ba tayo bumagsak ngayong araw? No? So bago ang lahat mga idol, sana palike ng video natin sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, updates sa global news natin sa crypto, trending news. Mag-subscribe na kayo sa channel natin. So ito, pasensya nakagigising ko lang mga idol ah. Nagkakape pa nga lang ako eh. So ito, liquidation. Ayan na mga lodi, no? So ito, 100 billion. Tama ba? Oh, 100 billion. Di ata tama ba to? Ang laki naman yan. Baka billion, ano lang to, 100, hindi. 100 billion wipe out from the crypto market. Grabe to ah. Totoo ba to? Watcher Guru. So, ang laki nito mga idol. Kung di tayo nagkakamali ng basa ah. Kasi, ayan oh, 6 million, billion na to eh oh. 100 billion, sobrang laki niyan. Pero dito mga idol, 420 million nga lang dito. Million nga lang to eh. 420 million liquidated from the crypto market in the past 20 minutes lang pala mga lodi. So pwedeng nga 100 billion to. Grabe, 420 million sa loob ng 20 minutes eh. 24 hours tayo mga lods eh. Grabe to. Ang laki na dinagit. Alam niya, sinabi nga nung sino ba yung nag-post nun? Hindi nawala eh. Pero talagang sinabi niya talaga na etong nangyari na to is talagang kinuha yung pera ng mga leverage trader.
Nabutin lang wala akong position mga lodi ngayon kagabi kasi may ginagawa nga kami so hindi ako nakapag-trade. Pero grabe no, kinuha yung mga pera ng leverage trader lalong-lalo na sa Bitcoin. Mga lodi no, ang laki na nga dinrop kasi ng Bitcoin sa small time frame eh. Oh, ito pa, this is unprecedented. Core CPI inflation is back above 3%. No, ayun yung goods na news natin eh. And PPI inflation is at its hottest since March 2022. Meanwhile, President Trump is calling for a 300 basis points rate cut and is set to replace Fed Chair Powell. Are you ready for what's next? So, ayun, grabe to. Kasi, kung titignan nyo mga idol wala pa naging presidente na kasing bullish ni Trump sa crypto. Talagang tignan nyo yung request niya, 300 basis points. No? And ang inflation nata ng US nasa 4 eh. O kung magbabawas ng 300 basis points, hindi matitira na lang 1. Ang laki ng binawas. Samantalang, ang laki ng gusto niyang ibawas. Samantalang dati, magbawas lang ng 0.25, 0.5. Tuwan-tuwa na yung mga tao. Eh sa kanya, 3 full points yung gusto niyang ibawas. So, di ba? Sobrang bullish ni Trump sa ano. Pero ayaw ni Jerome Powell. So, yun na nga yung ano. Siya nga daw yung ano yung hadlang eh. Siya si hadlang, kapatid ni Balakid. So, ayun, di ba? Oh, grabe. So, hintayin natin kung ano yung magiging reaction ni Trump, no? Ngayong bumagsak yung market. Cut in the market crash. Agila Trades was liquidated for 18,323 Ethereum or 83.56 million dollars again. Sabi mga lodis, total losses exceeded 37 million, leaving him with only 330,000 in his account. Grabe. Ubus yung pera nito ni Agilas Trade, mga idol, milyon-milyon. Parang kamilyon. Grabe, no? Ganun sila mag-ubus ng pera sa trading. Samantalang tayo, puro iniisip lang natin magbodega, no? Grabe sila, no? Ang daming pera nito mga to. Eto si Roblox, nako. Roblox is screwed. Now, sino ba may mga anak diyan na ako maglulungkot si Clovis nito. Tsaka si Kuya, wala nang Roblox. Roblox is screwed. Ayan, Congressman Rocana has reached out to predators Buster Reels Schlep concerning Roblox child safety issue. Yung sa safety issue pala yung sinasabi nila. Dapat ang gawin ng Roblox dito, itaas lang nila yung mga security features, no? Kasi marami malulungkot na kabataan yan. No? Pero kasi ginagawang pugad ng mga predators, mga lolo. Alam yung mga predators, yung mga pedo. Yung mga pedo, mga idol, no? So, kilala nyo ba si si Ryan Montgomery? Ayan mga lodi, no? Siya yung white hacker na taga-hunter ng taga-hunting ng mga pedophile. Ayun yung trabaho niya, pero napakagaling niyang hacker, mga idol, no? Si Ryan Montgomery. Dito. Ba't ganun? Di ba yung lumabas? Ito, hacker. Naging model yung lumabas eh. Ayan, si Ryan Montgomery. Ayan. Child safety warrior. Ayan, nakita nyo. Ang galing manghack nito mga lodi. Pagkapit bahay nyo to, asahan nyo na hindi naman. Ginagamit niya kasi yung kanyang sa Roblox. Nag-post pala siya for transparency, we are sharing more information about our decision to remove vigilantes from Roblox.
Ito siya mga idol, ayan, ito. Sobrang tinding hacker niyan mga lodi. Kaya niyang mahak lahat na nasa paligid niya. Merong interview yan sa may podcast na interview siya, tangan tumayo-balayibo ko dun eh. Grabe yung kaya niyang gawin mga idol. No? So, sabi nga nung nag-interview sa kanya, buti na lang mabait kang tao. Kasi kung hindi ka mabait, pwede mo i-hack yung buong government eh. Sobrang galing niya. So, pero ang ginagawa niya talaga is hinahunting niya yung mga pido sa mga bata. Ayan, no? Tapos pinapakulong niya. Ganun siya kalupit. So, hindi nangyari ngayon dito sa Roblox. Hindi lang natin alam kung ano yung mangyayari. Sana nga taasan na lang yung features kasi malulungkot yung mga bata. Malulungkot si Boy WhatsApp eh. Meron pa naman siya mga binili dyan. May mga binayaran siya dyan sa Roblox eh. May inis si Boy WhatsApp niya. Hindi na siya magiging WhatsApp boy. So ito na, isa pa. Nako, ito yung sinasabi natin mga idol. Siguro isa to sa mga reason kung ba't bumagsak yung Bitcoin. I mean baka nga isa to eh. Our major reason bukod sa PPI. Earlier today, the US Treasury Secretary finally admitted the obvious. The US will not be buying any Bitcoin, killing months of rumors. So kasi kung titignan nyo mga idol, ito si Treasury Secretary Scott Bessent says, we are not going to be buying Bitcoin, but confirm the US will keep confiscated assets as part of its BTC reserve. So ang parang ang nangyari doon mga lodi, yung mga nakukumpiska nila sa mga bad na kunyari krimen, ginamit yung Bitcoin, kukumpiska nila yon. Doon lang sila mag-iipon ng Bitcoin sa mga nakukuha nilang mga ebidensya or something. Pero hindi sila bibili ng Bitcoin. 'Di ba? Which is taliwas sa inaasahan ng mga Bitcoin maxi. Nabibili sila ng 1 million Bitcoin, every month mag-iipon ng Bitcoin yung US. So, ano sila ngayon, namulat sila ngayon mga idol, no? Tapos yung sinasabi ko na nagbenta ng Bitcoin, yung US government, 'di ba? So, ang daming nang lumalabas ngayon na talagang nako, GG sila rito. Exactly as I predicted, sabi ni Jacob Kim, the government strung the naive Bitcoiners along with the fake narrative about building a strategic reserve. In reality, it was nothing more than a holding pen for seized BTC. No? Yung mga nasi-seized na BTC, ayun lang yun, yung iipunin ng government. Hindi sila bibili ng bagong BTC gamit ang pondo nila o kung ano man kayo ng pera man. Something that's existed for over a decade kasi matagal na yun eh, yung sa ano bang yun? Napanood ko sa Netflix yun eh. Yung kinuha nilang sinis nila na BTC na madami. Matagal na yun. No new policy, no strategic move. O ayan, the real purpose was so obvious. To juice prices for insiders. Bo Hines, kaya pala nag-resign si Bo Hines, no? Bo Hines sitting on millions in BTC kasi Bitcoin maxi si Bo Hines mga idol eh. 'Di ba? Abruptly resign under the weight of glaring conflicts of interest, no? Kasi parang pinupush niya yung Bitcoin, sinasabi niya na ganito yung government, mahal ng government yung Bitcoin. Pero hindi, 'di ba? Pinupush niya 'yon kasi marami siyang bug ng Bitcoin, mga loads, no? Kahit naman hindi naman pala ganoon, pinupush niya para maano yung mga tao na, uy, ano yan, totoo yan. Kasi, ano yan eh, government official yan eh, baka totoo yan, oh, diba? So, nagkakaroon ng conflict of interest. David Sachs claimed to have dumped all his crypto, yet his venture fund conveniently retained stakes in the very tokens that admin was pushing. And Donald Trump Jr., yung kanyang Liberty Financial, cornered the bulk of the crypto revenue streams and token supply, pocketing well over $100 million.
This wasn't governance, it was state-sanctioned market rigging, dressing up a cash grab for political cronies as national policy, and leaving the public holding the bag while the insiders lap all the way to the bank, no? So ayun nga mga idol, parang yung pagiging pro-crypto ni Trump nagagamit ngayon. 'Di ba? So, magbabago na 'yan. Pero ang galing nagulat ako nung sinabi ni ni Scott Bessent na hindi kami bibili ng Bitcoin. Naku, dahil malulungkot 'yan. Sila Senator Cynthia Lummis, naku, nadi-disappoint na naman 'yan, mga idol. Magre-resign na rin ba siya bilang senator? 'Di ba? Kasi lagi niyang sinasabi 'yun senator siya, so nagbibigay siya ng hope sa mga Bitcoin maxi kahit di naman pala totoo. 'Di ba? So ngayon namulat sila. Sumabay pa sila sa PPI. Sa PPI report, negative na nga, tapos biglang nag-announce pa si Scott Bessent, ayun, bagsak ang market. Mga idol. 'Di ba? Oh, ayun sa tingin ko yung reason isa to sa mga major reason, mga idol, no, itong pagsabi ni, hindi ko pa na-action, tingnan, panoorin nga natin. You're talking about a number way above 750 billion. What's the story on gold? We've got the large gold holding. I doubt we're going to revalue it, but we are going to keep it there, again, as a store of value for the American people. We've also started to get into the 21st century. Yung yung gold, talagang doon na yun, mga lodi, store of value na talaga, no? Hindi nila gagalawin talaga. Pero, hindi in-announce kung binuksan yung Fort Knox, di ba? Kung meron ba talagang gold doon o wala na. Di ba? Sabi ni Trump, inaano niya, ilalive niya yun, si Elon pala, kaya lang hindi Di ba? Nakakapaghinala din yun, mga idol A Bitcoin strategic reserve. Oh, we're not going to be buying that, but we are a Bitcoin strategic reserve. We're not going to be buying that, but we are going to use confiscated assets and continue to build that up. We're going to stop selling that. So yung mga nakumpiska nila, hindi lang nila ibebenta, yun na yun. Hindi sila bibili ng bago. I believe that Bitcoin reserve at today's price is somewhere between 15 and 20 billion. And Mr. Secretary, all of these ideas to monetize the asset side of... O yun na nga mga lodi. So hindi sila bibili. Kaya nalungkot yung mga Bitcoin maxi ngayon. Oh my God. No, paano kaya ano kayang magpapa-recover sa market natin, no? Ethereum kaya? Ethereum ba magpapa-recover o altcoins? Anong altcoins? XRP ba? Solana ba? Oh, grabe. O ito naman, legacy banking is broken. So, alam nyo, sino nagsabi? Siyempre si Eric Trump. Try sending a SWIFT wire Friday 4 p.m. You'll see it Monday. Banking should be 24/7, not stuck in the past. XRP settle in 3 to 5 seconds, 24/7 worldwide. The future isn't coming, it's here. Sabi, no? So, sinabi dito ni Eric Trump na gusto niya 24/7 yung banking system, no? Which is sabi niya nga, halimbawa, pag Friday ka nag-send, makakarating na yan, Lunes na. So, ganun katagal, mga lods, no? So, ganun ka-bullish to sila Trump sa bagong natin, financial system natin, which is, hindi ko pa alam kung ano. Yung sinasabi. I-announce yan ngayon, mga lods. Ngayon ba? Tapos eto, crypto is ready for institutional wave. The last 10 years of crypto growth were all retail. Now, the institutional wave has begun. It's here. This could be the moment. Bullish CEO and ex-NYSE president. This cycle is different. It's next level. So, eto na naman tayo sa different, no? Pero may sense yung sinabi niya rito, mga idol. Kasi kung papansinin nyo, umabot ng, 60 o $90,000. Alam ko mga ganun O sabihin na natin 60 na lang. Umabot ng $60,000 yung Bitcoin dati, no? Wala pang mga institution nun.
puro retail lang, no? Hindi pa tanggap ng mga institution yung Bitcoin. Pero umabot ng 60,000 dahil sa mga retail, sa mga tao, sa mga whales. 'Di ba? Ngayon, halos tinanggap na ng lahat yung Bitcoin, tinanggap na ng mga institution, nagkaroon na ng ETF, iba't ibang bansa na yung namumulat tumatanggap sa Bitcoin, 'di ba? So, ayun yung reason kung ba't nila sinasabi na iba ngayon. Iba ngayon, mas maganda ngayon, mas malakas ngayon kasi institutional na yung institutional wave na to, hindi lang retail. 'Di ba? So, sa akin, pwede. Pero yung kasing cycle, sa tingin ko, andun pa rin yan mga lodi. Kasi although may institution na tayo, ang laki na kasi ng price ng Bitcoin ngayon, no? Sa tingin ko, ang magiging malaking wave dito sa mga altcoins. Ano sa tingin nyo, mga idol? Ako, ayun lang yung sa akin pero baka ganun. Ang ganda ng sinabi, pinag-usapan niya dyan, no? Ito pa. Ito kasi mga idol, kaya nagtataka iba, bakit yung Ethereum hindi kasama sa ISO? Kasi hindi sila nakapasa. No? Ethereum failed to meet ISO 222 compliance, which is critical for institutional payment adoption. Ethereum token standards fail to meet key regulatory requirements such as ISO 200 compliance, which is critical for institutional payment adoption. Sinabi ko lang So, ayan. Ayun yung reason, mga lods. Kaya pili lang talaga yung mga nandyan. In this 24 African Blockchain Report, the Cape Town Financial Hub highlights Mandla Money as SMS wallet using the XRP Ledger for impacting Africa's underserved launch in 22. It received a grant for Ripple. Ayan, ako. So ibig sabihin, meron na naman tayo dito, yung Mandla. Supported by Ripple XRP Ledger grants, it raised over R2 millions. 105. 5552 na. Effectively breaking inclusion barriers. So, ayun na naman, dahil na naman partner ng Ripple. Ito yung matinding natin ngayon, mga lodi. Kasi ngayon is 589. Alam niyo naman yung 589 sa mundo ng XRP, malupit yan. Sabi nila 589 yun. Ba't naging 589? Kasi 14 kahapon pala to, mga lodi. Tama ba? August 8 15 14, ito yun 5 pag pinag-plus mo, tas yung 9 2 2 5 yan daw yan. Pero August 15 mga idol, hindi ko alam kung may i-announce sila mamaya kasi alas 8 pa lang ng 14 ngayon sa US, no, ng gabi. So baka mamayang hapon or madaling araw na naman may i-announce yung Ripple, mga lodi, no? So ayan, grabe. Overall, ano ba yung reason? Ako sa tingin ko talaga yung naging reason kaya bumagsak ngayon is yung sa PPI, and then dito yung kay Scott Bessent na sinabi na hindi sila bibili ng Bitcoin, mga idols. So kayo, anong sa tingin nyo, mga lodi? Pero nalungkot si Boy WhatsApp kasi mawawala yung Roblox niya if ever. Hindi naman siguro. Ayan, so basa nga tayo ng comment nyo, mga idol. Na-miss ko magbasa ng comment Basa tayo dito sa natin kagabi. Yun lang, paano kaya OKX? I-search mo lang sa sa Grok. Si Marcus, ayan, Trader 1. Shoutout. Baka bumaba pa ng 2.9. Bumaba na siya, idol, no? Sayang. Si Christian Torregosa pala. Pag-iiwanan na naman tayo ng ibang bansa, kakaban nila. At anong gawin nila? Walang tatangkilik sa crypto exchange ng Pinas. Bulok daw kasi. Nako. Si Jeremiah Dumang. Di ba nagkaroon sila ng ibaban yung mga wallet, e-wallet sa mga sugal? Hindi pala. Pwede pa rin pala. Tayo pinagloloko sila na. Parang ko kagabi yun Pwede pa rin gamitin. Tayo na yan. Pag nirekta.
Si Demon Cat, lasing na naman si Superman, umuwi sa buwan. Si Superman ba yung bumagsak doon? Si Butchilicious with Windrun. Boss Jeb, sino responsable na humaharang sa crypto sa Pinas? Nako, hindi ko alam yan mga idol, pero di umano yung mga ano rito sa atin, mga main, di ko alam eh. Ayoko magbintang mga lodi, baka mayari tayo. Alam nyo na yan. Salad Channel, Lods, Pi Network yun. Kung alam mo lang ang nakapaloob sa Pi Network. Naku, hindi ko alam eh. Alam mo ba? Explain mo. si Disley Milar Niniera. Ayan, shoutout sa'yo. Si Helos. Ayan, shoutout sa'yo. Si Gaming PH. Ang lakas nga ng galaw ngayon, boss. So, ayun nga. Sabi sa inyo eh. Sa akin nga, tag $10 lang bawat coin. Akala ko ba like ang panalo, MG Gaming. Si Rami, Live W Vlog, shoutout sa'yo. Yung mga illegal gambling sites lang naman, pero yung registered okay lang. Pero same lang naman epekto ng taong malululong. Hindi yun yung sinasabi ko mga lodi. Yung sinasabi ko yung sa Google app, hindi yun sa gaming dito, no? Wala akong pakialam dyan sa nagpapasugal na yun. Tangina, dapat talaga ban yan sugal. Kahit ano pa, kasi may ginahanapan pa nila ng reason eh. Tangina, si Bongbong ayaw pa rin, hinahanapan pa ng reason eh, no? Sabi nyo, ano ba talaga? Dali lang ha, sabi niya gano'n. Ano ba talaga ang problema? Ang sugal o yung na-addi ka sa sugal? Sabi tayo, hinanapan pa ng reason ng putik yan eh. Problema yung sugal talaga, kaya tanggalin na yun. Ganun lang yun, dahil pang sinasabi eh. Baka baka malaki kasi yung kita doon mga lodi, no? Ayaw nilang bitawan. Dextrans Channel, Lisa Yonson, shoutout sa'yo. XRP Moon, BitGet, Binance, Bybit, 3 Exchange Custodial Wallet. Sa non-custodial wallet, ikaw ang may hawak ng private key. Kaya responsibilidad mo ang seguridad at backup. Sa custodial wallet naman, ang third party ang mahawak ng private key. At sila ang bahala sa security at backup para sa iyo. Sabi ni XRP mo, no? Wala tayong problema doon mga lods, no? Sabi nga, di ba, sinino natin kagabi? Basta akong katulong ko na ngayon si Grok eh. Pag may tanong ako, tinatanong ko na si Grok. Mga Decepticons, so, pumunta na sa buwan, papunta na dito. Pumarada lang doon, umihi, naihi eh. Sabi, ihi mo na ako dito, babawas ako langis. Yung gano'n, no? Layo pa yung Earth. Si Joseph Berdin, always dyan, shoutout sa'yo. Mahirap mag-all-in sa isang coins. Yung iba na aangat ang presyo, sample link, nakapagbenta ako ng 4 na beses, 10% profit. XRP isang beses pa lang ayaw umangat. Ayan. Si The Demon Hatiam. Ang hirap basahin mga pangalan nyo ha. Junel Nile, shoutout. Sparta, present loads, yung tumama sa moon. Si XRP yun kasi to the moon. Pwede. Good evening idol, sabi ni Ferdinand Dressier, shoutout sa'yo. Huwag kayo masyado paniwala sa NASA. Daling dayain ngayon ng mga idol. Tinanong ko yun, hindi siya totoo daw yun mga lodi. Ikaw, kung ayaw maniwala, wala nang problema eh. Sinicheck ko muna kasi bago ko i-news eh. Kaya nga nahihirapan ako maghanap ng news kasi ang daming fake news. So, pag nakakita ako, kala ko okay na. Tapos pag chinek ko, wala, hindi pala. Kaya nalulungkot ako. Minsan ang dami ko ng news, tapos isa-isa ko i-check eh. Tapos yun, fake news ang dami. Kung mangyayari nga yan, ban na yan, baka dumugi na talaga ng mga tao yung SEC ng Pinas. Naku, wala tayong magagawa dyan. Yan dapat ng mga online sugal na yan ang tuunan nila ng pansin since yan ang pinipirahan ng mga tao. Yung crypto na nakakatulong sa tao dapat i-adapt nila at i-improve kaysa iban. Tama ka dyan. Marami nagagamit ng VPN ngayon kaya dystopia na talaga nangyari sa mundo ngayon.
Yung mga dapat nagpapaganda ng buhay ng tao, sila ang nagpapahirap ng mga naglalagay sa kanila sa pwesto. Oo nga. Mga idol, check nyo yung mga link dyan sa description ha. Meron tayong crypto exchange dyan, tsaka VPN, tsaka cold wallet, no? Kung gusto nyo lang, andyan yung mga link dun sa description, mga lodi. Kesa maghanap kayo, ma-phishing site pa kayo, andyan yung mga legit na link na gusto nyo. Ayan. Magkakaroon ako dyan, mga kapiranggot lang naman. Pero ayaw nyo, okay lang. Ang Pinas mag-ban lang ng ban na di pinag-aaralan gaya-gaya sa iba. Sa ibang lugar, isang platform lang, sa Pinas halos ubusin na nila. Kaya nga no? Ask ko lang okay lang mag-piso Shiba Inu. Grabe yan pag naging piso yan ngayong cycle. Imagine gaano kataas yung inano niyan. Magkano lang Shiba Inu ngayon? 'Di ba? Sa 1,000 ata makabili ka ng 1 milyon eh, 'di ba? Wait nga, check nga natin. Gusto mo nang yumaman, idol? Oh. Sabihin na natin magkano 1,000. Oh. 1 2. Oh, meron ka lang 1.3 million na SHIB sa 1,000 pesos. 'Di ba? So kung mag-invest ka ng 1,000 pesos ngayon, pag nag-1 million si SHIB, pag nagpiso si SHIB, meron ka na agad 1 million. Tangina, easy money. Easy money si idol no? Pero sa akin, malabo pa magpiso ngayon. Alam niyo ba nung nakaraan, gusto ko nga lang mag-benching ko eh. Mag-benching ko lang pwede na eh. Kaya lang medyo mahirap no? Pero tignan natin mga idol. Imagine magkano ba yung ininvest mo? Abilin ba si Tutorial TV Tutorial Vlog. O yan. Magkano ba ininvest mo? Sabihin na natin nag-invest ka dyan ng 10,000 pesos. So meron kang ilang milyon? 13 million SHIB. Pag nagpiso yan, di meron kang 13 million SHIB. Imagine yung mga nag-invest dyan ng million din. Halimbawa, nag-invest ako dyan ng 1 million pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag nagpiso yan, isipin nyo magkano ang pera ko. Tingnan natin 1, 2. Tangina, 1 billion. Meron akong 1 billion pesos. Mga lodi, samantalang ikaw, tontuwa ka na, nag-invest ka lang ng 13 million. Uy, 13 million ako. Yung iba may 1 billion na. Sa tingin nyo ba, papayag yung market na gano'n na? Siyempre, maraming nag-invest dyan eh. Mga idol sa SHIB eh. Malaki rin community ng SHIB, mga idol. Diba? Alam niyo yan. Dati nga, meron akong 150 million na SHIB eh. Tinake profit ko lang eh. Wala na, ubus na. Sino pa? Ito. Hold lang. Pag nag-burn yan, baka umabot na. No, hindi ko alam Ngayon, wala na akong SHIB. Onti na rin SHIB ko eh. Kumbaga, alikabok na lang rin dati kong SHIB eh. Kaya lang, ayoko nang adadat mag-hack ng SHIB. Kaya lang, baka kasi magsisi ako, kaya bumili pa rin ako kahit konti. No, konti na lang, okay na yun. June Abendaño, shoutout sa'yo. Pilhabi, salamat sa Puso Load, shoutout Boss Jeblo, salamat sa update nyo. Ayan, si Pilhabi, always yan, shoutout sa idol. Torio Gaming, boss, baka sila Vegeta na yan, pag sa moon. Vegeta tsaka si Napa. Ay, yari tayo dun. Yung non-custodial naman, Boss Jeb, hindi naman ang exchanges, magkaiba kasi sila. Ang yung BitGet kasi tsaka pwede siyang, dalawa siya eh. Gaya ng MetaMask, Trust Wallet, etc. May non-custodial din ng mga crypto exchange gaya ng BitGet, Wallet OKX, Bybit, etc. May iba't ibang uri ng non-custodial. Boss Jeb, yung gaya ng sa MetaMask, tawag kasi dyan, Super Wallet. Opo, idol. Alam po. Ayan, si Pete Pelizardo. Ayan, always watching pa rin, Boss Idol Jeb. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout kay Shanks.
Si Torio Gaming, ayan. Si John John. Boss, naging tanging Coinbase lang ang hindi ban sa Pinas. May Coinbase ba dito? Wala naman nata eh. Hindi ako sure hindi ko pa naano yung Coinbase dito sa Pinas eh. Isang matinding bagsak pa sana para makabili ulit. O ayun na, bumagsak na idol. Eman Velasco, ang hirap mag-diversify, masyado promising ang XRP. Ganda ng utility, parang nonsense na mag-meme coin. So may utility ka lang ka na lang para if hindi man mag-hype, pwede pa din tumaas. Tingin ko hindi na din worth it. Habulin habulin Ethereum at BTC. XRP can give better profit. Ayan, tama ka dyan, Eman Velasco, no? Walang kwenta pala XRP, sabi nila. Ayan. Shoutout sa inyo, sa lahat, idol, kamusta kayo? Tingin ko dyan, idol, 3.2 ang aabutin yan. Abangan nyo yan nang makapagtambak ako ng XRP. Hindi ako magsasawa, bodega lang ng bodega hanggang dulo para sa akin. O yan, idol, talagang si Albert Tiguaton, talagang to, solid to eh. Si Raymond De La Cruz, ayan, si Saitama daw yon. Si Maujo, di wag idaan sa Google, pwede ba yon? Nako, hindi natin alam eh. Pero hindi naman, okay naman siya, idol. Jepo, hula ko boss, babagsak pa market, lalo September, kaya di pa masyado umangat yung price. October tunay na angat, sana mali ako. Ayan. Okay lang yun mga Lodi kasi may target naman akong time. So kahit na bumagsak pa to ngayon, mag-zero to ngayon, basta wala pa yung time ko. Wala, doon pa rin tayo. Kahit umangat din yan, mag $10, di pa rin ako magpa-profit kasi may hinihintay akong time eh. Hindi yung price. Malalim bago tumaas ulit, baka lang. Oy, ayan, baka mukhang tama ka, idol. Deobic, baka XRP yun, nagtudamon na. Teddy Weber, wala pala yan. Ano pala yan? Bot. Emil Roy Capistrano, Boss Jeb, baka spaceship ni Goku yan, naghahanap ng Dragon Ball. 2.9 po inabot pagbagsak. Oo nga eh. Si Quantum, shoutout sa iyo. Si Romeo Jr. Villanueva. Si Juanito Domingo. Ayan, shoutout. Si Knives, biglang bagsak. Buti na lang hindi pa ako nakabay ng by 30 seconds lang pagitan. Grabe, no? 30 seconds lang, ganun-ganun lang, no? Shoutout, boss. Baka kakasunog lang ng trade ko dahil sa news. Bawi na lang sa FOMC. Tagal pa yun, idol. Lawrence De Mesa, si Big C yun, shoutout sa iyo. At si Kevin Alopio, ayan, pinaka nauna sa ating lahat, no? Ayan, shoutout sa iyo, idol Kevin Alopio, siya yung ating champion. So overall, sa tingin ko lang naman, ang reason kung bakit bumagsak ngayon yung sa PPI report at yung sinabi ni Scott Bessent, no, na sa kanyang interview na hindi sila bibili ng Bitcoin. So ayun yung news natin ngayon mga idol. Mamayang gabi ulit, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood mga lods at magandang araw sa inyo mga kapatid, no? Wala si Boy WhatsApp, pumasok eh. So ayun lang mga lods, kita-kits tayo mamaya. Check nyo yung mga link dyan sa description. At yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Thank you.